teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
made a home in the heavens for the sun. It bursts forth like a radiant bridegroom after his wedding. It rejoices like a great athlete, eager to run the race. The sun rises at one end of the heavens and follows its course to the other end. Nothing can hide, nothing can hide, nothing can hide from its heat. They sing without a sound or word. Their voice is never heard. Yet their message has gone throughout the earth, and their words to all the world, and their words throughout the world, and their words throughout the world. Glory to God, hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Narito na naman tayo upang mag-aral ng banal na salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa isa na namang araw na ibinigay niya sa atin. Yes, bago ako magsimula, mga kapatid, nais ko munang basahin sa atin ang memory verse of the week. Sa 2 Chronicles 16:9a, New King James Version. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. Tagalog version. Sa Tagalog version, ikalawang Kronika 16:9a. A. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Glory to Hallelujah! God. Glory to God! Yes, salamat po Lord sa iyong mensahe sa 2 Chronicles 16:9-8. Kami po ay nagpapasalamat sa biyaya na pinagkakaloob mo sapagkat ang iyong mata, ang iyong paningin ay nasa amin upang ang tulong mo sa bawat lahat ng may katapatan sa iyo ay patuloy at patuloy. Kaya naman po, patuloy kami magpapasalamat at magbibigay papuri sa iyong kadakilaan at pag-ibig sa amin. Sa umagang ito, Lord, muli, ang iyong provision ng mga wisdom, knowledge, and understanding ay kailangan namin upang maipahayag ang iyong mabuting balita. At ang tulong ng Banal na Espiritu na nasa amin ngayon ay siyang magbibigay sa amin ng kapangyarihan upang ang lahat nito ay maganap according to your will. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Muli pa, mga kapatid, ay ipagpapatuloy natin. Salamat sa Diyos, no? Balagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon, isang malayang oras, malayang panahon upang siya po ay makasama natin sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita. Dito pa rin po tayo sa sanctification. At ngayon, ang ating title is Sanctification is Mitoche, partnering with our Lord Jesus Christ. Matatagpuan natin dito sa Hebrews 13, verse 14 at saka sa 1 Corinthians 1:8-9. Yes. Mga kapatid, babasahin ko po ang Hebrews 13:14 sa King James Version. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Yes, Sa Tagalog Tagalog po, mga version. kapatid, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ang ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Amen. Sa 1 Corinthians 1:8-9, God will do this, for He is faithful to do what He says, and He has invited you into partnership with His Son, Jesus Christ. At sa Tagalog po, mga kapatid, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na sa Hesukristo na ating Panginoon. You know, the word fellowship
is taken from 3 Greek words that are used in the New Testament. At ang mga ito ay unang-una yung koinonia. It means close association, communion, close relationship. Now, it is the most frequently used. Ito yung madalas na ginagamit natin na salita which is interpreted as fellowship. Yung ikalawa, ito yung ating pag-aaralan ngayong umaga, yung mitoche. It also means partnership, a holding with, a sharing. Now, there is something common. There is sharing, there is participation, there is communion, being a partner. Yung ikatlo is sugko. S-U-G-K-O means to be a joint partner with. Partaker with, to be a joint Partaker with. Itong tatlong Greek words, koinonia, metoche, at sugko, are all synonyms. Meaning to say, ito yung mga salita na may pareho o halos magkaparehong kahulugan. One or two more words or expression of the same language that have the same or nearly the same meaning. So, ito ngayon yung tatalakayan natin, yung ikalawa, which is yung mitoche. So, may tanong tayo, ano ba yung invitation ni Lord sa atin dito sa 1 Corinthians 1:9. At ito ay gusto niya tayo ay kanyang makasama, tayo ay kanyang makiisa. God wants us to be partners with Him. Kaya yung binasa natin sa NIV version, yung 1 Corinthians 1:8-9, di ba? He will also keep you firm to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ. At yung sa NASB version naman, sa Hebrews 13 verse 14, for if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ. So ito ay isang magandang mga Bible verses na tatalakayin natin at ating pag-aaralan ngayong umaga. Kasi ang nais ng ating Panginoong Hesukristo ay tayo ay gawin niyang isang matatag hanggang sa wakas upang hindi kayo sisihin sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay gagawin ng Diyos dahil siya ay tapat sa kanyang sinabi. Kaya inaanyayahan niya tayo na makipag-isa at makipagtulungan sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Kaya yung John 15 verse 4 at saka hanggang 5, Ito po ang sinasabi ng John 15 verse 4, no? up to 5. Up to 5 to, mga kapatid. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Yung English version, Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. so merong nais ang Diyos para po sa ating lahat, mga kapatid. God wants us to have a deeper relationship sa Kanya. Not just fellowshipping with Him, but to be partners with Him in His plan of redemption. So, take note po natin itong relationship na to, mga kapatid. Kaya nga binanggit niya dito sa John 15:4 na Pa- kung five. 15:4 no, Five. 4 to 5. Bakit niya kailangan ng isang malalim na relasyon? Dito'y binanggit niya na magbubunga kayo. Sabi niya dito, no branch can bear fruit by itself. Pero pag nakaremain tayo, malalim ang ating kaugnayan, magbubunga kayo ng marami. Anong Yes. bungang ito? In the plan of God, in His plan of redemption, kapag nagpipreach tayo, na kapag babigay tayo ng magandang balita, marami ang nahihikayat na lumapit sa ating
Panginoon at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Bakit kanyo, mga kapatid? Ano ba itong pinag-uusapan ng nating relasyon? Sino ba ang Diyos para sa atin? Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos ang ating pastol. Tayo ang Kanyang mga tupa. Ang Diyos ay ang ating Ama. Tayo ang Kanyang mga anak. Ang Diyos ang ating manlilikha o Creator. Kaya tayo ang Kanyang mga nilalang. At tandaan natin, ang Diyos ang may-ari ng lahat. Tayo ang Kanyang mga administrator at tayo ang Kanyang managers, stewards. And of course, ang Diyos ay ang ating guro o kaya ang tinatawag nating master. Kaya ang ating master, pag pinagkakatiwalaan tayo, may malalim na relasyon. Kaya kung siya ang master natin, siya ang tayo ang Kanyang katiwala. Ngunit mayroong isang malalim na antas ng nagpapalagayang loob na gustong paunlarin ng Diyos sa mga taong pinababanal. Inaanyayahan niya tayo na maging katuwang niya sa Kanyang plano ng pagtubos sa sanlibutan. Ito yung pinakamalalim na gusto niyang relasyon. To partner with Him in His plan of redemption. Mga kapatid, tulad ng mga... Sa business. Sa business. Sa mga Meron ding partnership sa mga business, di ba? Magkasosyo. Oo. Ang mga negosyante, pag pwedeng umayaw na kagad kung ayaw na nila makipag-negosyo sa isang tao na kanilang... So they are partners in a business. Pero pagka ayaw mo na, you can get out of the partnership. Pero hindi ganun po sa ating Panginoon. Yung partnership natin sa ating Diyos ay kakaiba. Ang Diyos ang lahat ng gumagawa para sa atin. Yes. Kailangan tayong makiisa at makipagtulungan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. At ang Kanyang patnubay at ang Kanyang mapagpapala ay sa atin. Yes, Kaya sinasabi ni San Pablo, iginigiit niya, magtiwala kayo sa ating Panginoon. Magkaroon kayo ng kagalakan. Sumunod kayo sa Kanya. Tayo po ay mga manggagawa ng ating Panginoon. Nasa 1 Corinthians 3:9. Tayo yung mga manggagawang kasama niya sa Kanyang plano na dapat maganap dito sa sanlibutan, sa 2 Corinthians 6:1. Kaya ang gusto ng Diyos, we must be in unison with Him. Nais niya na tayo ay kaisa niya. Kaya ang Diyos ay nagpapakita ho ng karangalan. Ang sino mang tao na nakipag-isa sa ating Panginoon at gumaganap ng mga gawain para matupad ang Kanyang plano sa mundong ito, mga kapatid, pinararangalan niya ng ating Panginoon. Dahil kasi ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay tunay na dakila at napakalalim. Kaya ayaw niya lang yung basta kasama kita, kundi kaisa kita. Sabi niya, meron akong ginagawa at yan ang Kanyang nais na maganap dito sa buhay natin. At ang gusto niya, ang Panginoong Hesukristo, manampalataya tayo sa ating Diyos. Kasi ibinigay niya si Lord Jesus para sa kaligtasan ng lahat ng tao. So ano ba yung biblical basis ng partnership with our Lord Jesus Christ? It means kasi tayo mga mananampalataya, we have a common goal. At ano ito? It is towards a purpose na maganap ang plano ng Diyos ng redemption dito sa sanlibutan. Kaya ang gusto ng Panginoon, fellowship. Yun yung koinonia, pinag-aralan na natin, tinalakay natin. Ngayon, yung Greek word, another Greek word naman na metoche, which is also fellowshipping. But for me, this has a deeper meaning, which is partaking. Talagang partaking, partnership, kaisa, kasosyo ka sa ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung Acts 2:42, nakita niyo yung ginawa ng mga mananampalataya? Basahin ko mga kapatid, Acts 2:42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. At makikita rin natin mga kapatid dito sa Philippians 1:4-6, in all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this,
that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. At sa 1 Corinthians 10:16 to 16, 10:16 to 17, is not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of Christ? And is not the bread that we break a participation in the body of Christ? Because there is one loaf, we who are many are one body, for we all share the one loaf. So what does it mean to be called? Ano ibig sabihin na tayo ay tinawag para makipag-isa o makipag-fellowship sa ating Panginoong Heso Kristo? You know, fellowshipping with God is being in a right relationship to Him. Minamahal natin ang ating Panginoon. We are abiding in Him, choosing His ways and looking out for others. So, tinitingnan din natin ang ating kapwa. Mahal natin ang Diyos at tinitingnan din natin ang ating kapwa. We care for them also. So, as we look at ourselves, naalagaan din natin ang ating sarili, dito ay sinasabi sa atin na mabuti na intindihin natin mabuti ang ating buhay ngayon. Hindi lamang tayo nabubuhay para sa ating sarili, kundi para sa ating Panginoong Heso Kristo na mayroong paggalak at pagsunod sa kanyang mga layunin para sa ating lahat. Kaya yung fellowship, sharing, communion, companionship, association, so ito ay mahalaga na maalala natin palagi na kapag tayo ay sama-sama at gumagalang sa ating Panginoon, sumasamba, we are not just fellowshipping with Him. We have to be in partnership with our Lord Jesus Christ. So, sino nga ba yung nakipag-partner kay Lord Jesus? Tingnan natin dito sa New Testament. Dito basahin natin Sa yung Luke 8:1-3, no? Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana na asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Tinususan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Itong mga nabanggit na mga Bible characters, mapapansin ninyo, tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang alagad. Nung makita nila ang mission, naunawaan nila ang mission ni Lord Jesus. At take note also, sila yung mga pinagaling, sila yung mga naligtas na. At naranasan nila ang kagandahang loob ng Panginoong Heso Kristo. Naranasan nila ang maging ligtas. Naranasan nila. Kaya ang nangyari, nakipag-isa sila kay Kristo. Not only do they fellowship with Him, not only are they following, they want to be one with Jesus Christ. And in so doing, alam niyo, ang ganda tinustusan nila. So they themselves, di ba, they shared not only themselves, but also their time, their talent, and their treasure, yung kanilang finances. So, ano ba ibig sabihin ng pagiging partner kay Jesus Christ? Tingnan natin. Tingnan natin, mga kapatid. Okay. If you are in Christ, if you have come to Him and accepted Him as your your Savior, Savior and Lord, you are in partnership with Christ. Amen. No. Okay. Sapagkat He is willing to be our partner. Therefore, this means an intimate, deeper relationship with Sa Christ. ating Panginoon. So, ibig sabihin, to partner with our Lord Jesus Christ, you see, it means a close relationship. We're not just friends, di ba? But a better one, a deeper one. Close talaga. Di ba, maalala natin dito si St. John the Baptist. Very close talaga siya sa ating Panginoon.
So, pag sinabi natin, you have a close relationship with our Lord Jesus Christ, alam mo kapatid, iba na ang lifestyle mo sa buhay. Iba na. You don't live as the world lives. Kundi ang uri ng buhay mo ngayon ay ang pamamaraan o kingdom living na ngayon. You no longer live the ways of the world. At ang puso mo ngayon ay nakatuon sa pagbibigay mo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ang buhay mo ngayon ay hindi na pangkaraniwang gawain ng isang taong nandirito sa mundong ito. Bagamat nandirito tayo, kapatid, ngunit kakaiba na ang ating lifestyle. Ika nga nakatuon na tayo ngayon doon sa ating pamamaraan ng ating Panginoong Heso Kristo. We are more focused now on the spiritual matters. Maaring sabihin natin, nandito naman ako, oo kapatid, but it is really very possible. Pag sumikapan natin, na ang uri ng buhay natin ngayon ay ayon sa pamamaraan ng kaharian ng Diyos. So it's really a close relationship with God. Now, bakit mahalaga na meron tayong close relationship sa ating Panginoong Heso Kristo? You see? Kasi mahalaga po yung pananampalataya, kapatid Oo. Kaya yung personal relationship natin, faith yan. Mahalaga yan Kasi paano tayo makikipag partners sa isang hindi naman natin nakikita. It's all really because of faith, mga kapatid. Mahalaga yan. Kaya lagi tayong tinuturuan ng ating Panginoon para po lumalim tayo, para po sa ating buhay is spiritual. Kasi mahal tayo ng ating Panginoon, mahal tayo ng ating Diyos Ama sa langit. At ang gusto ng Diyos ay manumbalik tayong lahat sa Kanya. At matatamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. Matatamasan natin ang Kanyang mga biyaya na hindi mo masukat. That no earthly word would describe the greatness and the eternal love of our Lord Jesus Christ sa atin. Sa pagkakaroon ng pananampalataya at kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo, ay binibigyan po natin ng pahintulot ang Diyos na kumilos sa buhay natin, mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon maunawaan sana natin ang lahat ng bagay na ito, na lahat ng mga pagkilos ng Diyos para sa atin ay kapahayagan ng Kanyang kagandahang loob sa atin. Kasi kayo mapapansin ninyo, sa ating buhay ngayon, sa lahat na nagaganap sa buhay natin, kumikilos ang Diyos Nandun yung Kanyang gabay, nandun yung Kanyang wisdom, nandun yung Kanyang mga lahat ng mga itinuturo niya sa atin, lahat para sa ikabubuti nating lahat yan Kaya yung John 1:4, nasa Kanya yung buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Kaya ngayon, Galatians 2:20, di ba? Oo. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Napakaganda pala nito, no? Yung ating kapartner, siya ang naghandog ng buhay upang tayo makaligtas sa kasalanan. Yes, kasi ang gusto niya kasi, makasama niya tayo, makiisa tayo sa Kanya. Hindi lang basta yung, alam ko si Jesus Christ, meron niya. Sa simbahan, pag pumunta ka, may ribultong na nakapako sa krus God wants us to have really a deeper relationship sa Kanya, mga kapatid. Hindi lang yung basta motion lang yung mga pag-attend natin, pag-aaral natin ng salita ng Diyos, kundi talagang embedded dito sa loob natin, sa buong pagkatao natin, na tayo ay mayroong tunay na relasyon sa ating Panginoon. Sa mga mag-asawa, iniisip mo pa ba na, ay may relasyon ako sa asawa ko? Hindi ba? Hindi na. Ang normal na yun na may relasyon ko sa asawa mo, may relasyon ka sa pamilya mo, sa mga anak mo. Hindi mo na iniisip, ay, anak ko ba to? May relasyon ba ako dito? Hindi Normal na sa atin na relasyon. Ganun ang gusto ng Diyos. Higit pa doon ang gusto ng Diyos. Ang gusto nga niya, ialay natin na ating buong pagkatao. To be partners with Jesus is really to offer ourselves. Kaya ando din yung Romans 12, di ba? Kaya mayroon pa isang tanong papaano? Sino nga ba yung mga partners si Jesus Christ? Sa Old Testament, binasa natin kanina, yung mga Bible characters na nakipag-isa kay Kristo sa kanyang mission. Pero sino nga ba, sa ngayon, sino ba yung mga partners ni Lord Jesus Christ? Sino ba yan? Ito yung mananampalataya, no? Yan nasa loob ng kaharian ng ating sino yan? Tayo yan, mga kapatid. Kayo, mga kapatid. Tayo lahat ng mga Kristiyano na tumanggap na kay Kristo. Sapagkat
tayo mayroon ng katwiran na galing sa Kanya. Mayroon tayong kapayapaan. Meron tayong Mayroong joy. kagalakan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang mga miyembro ng Christ Kingdom are the sons and daughters of God. Tayo, yung Yan, mga sons and kapag- daughters. Kaya we are partners in His great work of redemption. Redemption. Kaya hindi natin pwede baliwala ang pagkakapili niya sa atin. Yes. Mayroon tayong gagawin, mga kapatid. Yes. Ang sabi nga, na hindi magagawa ng Diyos yan kung wala siyang pipiliin ng mga tao upang kailangan na Kailangan din ipadala sa mga malalayong lugar at makarinig ng kanyang Tayo mabuting yung balita. gagamitin ng Diyos, mga kapatid. Oo. Kaya lang gusto niya dibdibin natin. Maging very, very kaya nga serious tayo dito sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo. We are the elect. Nga, no? You are the Chosen elect. generation. The chosen generation. Oo. Ang a Kasi peculiar people. people. A holy nation to show forth the praises of Him who had called us Called them out of darkness into a marvelous light. So, napakaliwanag na daan patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Kaya ito rin tayo ang asin at ilaw Ng mundo. ng mundo. We are also the living stones, mga kapatid. A royal priesthood. Nakapartner ng ating Panginoon. Kaya kung susundin natin ang ating Panginoon, wherever He goes, makikita natin He is the way, the truth, and the life. Mga Amen. kapatid. So ngayon may tinatanong sila. Ang tanong naman, how do I partner with Jesus? Paano ako makikipag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo? You know, there is only one katotohanan, there is only one truth, and that is our Lord Jesus Christ. So to be partners with Him, you see, kailangan po ialay natin, i-offer natin yung ating buong sarili, yung ating buong pagkatao sa ating Panginoon. Hindi pwedeng, pwede ako Monday and Tuesday lang, or Saturday and Sunday lang. Hindi po kapatid, buhay natin, buong pagkatao natin. You see, the entirety of our whole being. Makikipag-isa tayo, sosyo, partnering with our Lord Jesus Christ. Not Dalawang only- salita lang nga all in dapat. All in. Oo, kayo Romans 12:1. Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Oo. Now, there are key concepts for spiritual growth. Merong mga keys, may mga susi, may mga pamamaraan upang tayo po ay lumago. Kasi mahalaga po sa ating paglago, you know what? Ito yung isa sa mga alalahanin ng mga Kristiyano eh. Everyone wants to grow. At makita naman natin ang pagbabago sa buhay natin nung tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoon. Nung tinanggap natin si Lord Jesus sa ating buhay. You know, for us to be successful, sinabi nga ni Lord sa John 15:5, kailangan po mag-remain tayo sa Kanya. Manatili tayo sa ating Panginoon. We have to forge a relationship with God. Meaning to say, kailangan bumuo tayo ng isang relasyon sa ating Panginoon. Kasi ang susi po ng isang matagumpay na buhay ay pakikipag-isa sa ating Panginoon. Bigyan natin ng example. Alam niyo, sa maraming mga automotive factories and automotive mga businesses. Merong isa sa Amerika na malulugi na sila. They are on the verge of bankruptcy. So ngayon, ang ginawa nila ay nakipag-forge sila, nakipag-isa sila sa isang mas malaking automotive company. Federal government. Oo, nakipag-isa sila, binenta nila yung kanilang company sa isang mas malaki. Ngayon, ang nangyari kasi, hindi naman sila talagang walang-wala. It just so happened na yung kanilang mga ari-arian ay hindi enough para mabayaran yung kanilang mga babayarin. So ngayon,
naayos naman nila ang kanilang usapan, ang kanilang partnership, so nakaraos sila at naisalba nila yung kanilang company. Kung i-apply natin ngayon yan sa ating buhay bilang mga nilalang, alam niyo mga kapatid, ano ang meron ang tao? Wala. Wala, we have nothing. Kaya nga nung ipinanganak tayo, di ba hubad, wala tayong maipagmamalaki. Wala talaga tayo. Ngunit sa ating kawalan, kumilos ang Panginoon. Tayo ay kanyang inalagaan, inayos, at pinatawad sa ating mga kasalanan. At nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, nagkameron po tayo mga kapatid. Sa ating kawalan, ang Diyos ang naging kapunuan ng ating buhay. So ganun din, ang tao sa kanyang bankruptcy, wala talaga siya. Kumilos ang Panginoon. At ang Panginoon ngayon, pinuno niya tayo. Kaya ngayon ang buhay natin ay punong-puno po ng pagpapala. Kaya ngayon ang nais ng Panginoon is, marami ang mga tao na ngayon ika nga ay wala pa sa relasyon sa ating Panginoon. Kaya tayo ngayon na tinawag na, nararanasan na natin ang kagandahang loob ng ating Panginoon, tayo ngayon ang kanyang gagamitin upang ang maraming at maibang tao malaman nila na sa kanilang kawalan ay mayroong pag-asa. Mayroong Diyos na siyang magpupuno ng buhay ng isang tao. Sa ating kawalan, ang Panginoong Hesukristo, ang ating fullness. So, ganyang kaganda ang puso ng ating Panginoon. Kaya ang gusto niya, mga kapatid, maibalik ang napakamaraming tao at ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan sa lahat ng lugar. Kaya yung Matthew 24 verse 14, nasa saad. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Kaya alam nyo, unang-una mga kapatid, ang buhay natin, we are in partnership with our Lord Jesus Christ in proclaiming the salvation of mankind. Kailangan natin pong makipag-isa. We cannot do it on our own kasi wala po tayong alam tungkol sa langit. Ang lahat ay alam ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, ipadadala sa inyo ang banal na Espiritu upang ituro sa inyo. Sabi niya. Kaya we are joining our Lord Jesus Christ. We are associating ourselves with our Lord Jesus Christ in proclaiming the salvation of mankind. Ikalawa, yung ating partnership kay Lord Jesus Christ is crucial for our viability. What does it mean? Para po tayong maging successful, we need God. Ito pong gawain ng redemption or salvation ay makalangit na gawain. Kaya kailangan natin ang ating Panginoon pagkat nasa Kanya ang banal na salita, nasa Kanya ang kapangyarihan, naririyan ang banal na Espiritu para po maging matagumpay ang ating pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan. Kaya sa ating kawalan, naririyan ang Panginoong Hesukristo. Pinupuno niya tayo. Wala po tayo on our own. Kaya kumilos ang Diyos, pinuno niya tayo. God has given us every spiritual blessing na kailangan natin. Nandyan, unang-una ibinigay sa atin yung kanyang katwiran during justification. Nagkaroon tayo ngayon ng pagtubo sa ating kasalanan. Napawalang sala tayo. At ngayon tayo ay pinababanal. We are now on the sanctification process ng ating buhay. At napakabuti, binigyan pa tayo ng pag-asa. Dapagat sa buhay na ito, na nandirito tayo sa lupang ito, ay marami at masalimuot. Ngunit ang pag-asang bigay sa atin ng Diyos, ang siya nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang tayo ay makapagpatuloy sa ating buhay. Kaya ngayon, ang mga tao, we are now being honored by God because we are in partnership with God. At alam niyo ang ginagawa ng Diyos,
Nako, ang kanyang mga balak, binibigay niya sa atin. Nire-reveal niya ngayon sa ating lahat. Kaya yung Psalm 25 verse 14, Magandang sinabi dito sa awit 25:14. Sa mga masunurin, si Yahweh ay isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. yes, so napakaganda. The So, Lord is the friend of those who obey Him, and He affirms His covenant with them. so ikatlo, We are in partnership with Jesus in finances and stewardship, no, oo, mga kapatid? actually malawak po itong partnership with Jesus Christ. So ilan lang itong inilagay muna namin, ha? So ikatlo, we are in partnership with our Lord Jesus Christ in finances and stewardship. Paki-explain mo. Kaya if we want the secret of the Lord to be with us, i-retain natin yung partnership na yan. We must be careful on how we use what God has given us. Ibig niya kasi lahat ng ibinibigay niya sa atin, hindi dapat ibaliwalaan. Kailangan itong mag-multiply. Kaya ngayon mayroon nga siyang pagtuturo, yung isa binigyan ng Yung mga talents, yung parable of the talents. Kailangan mag-multiply yan. Hindi pwedeng itago o ibaon sa isang lugar na hindi magkakaroon ng bunga. Ang ibig ng Diyos, lahat tayo na create niya ay magkaroon ng bunga. Ultimo, yung mga finances natin na kailangan mag-multiply yan upang magamit natin sa pagbibigay ng Pagpapahayag ng banal na salita mabuting ng ating Panginoon. Si Haring David nga kapag nagpipray siya, alam niyo, sinasabi niya, lahat ito, Lord, galing sa iyo. Sa iyo ito, binigay mo lang ito sa aming lahat. Thine own. You have simply given it unto us. So, I mean to say, ang kanyang puso ay punong-puno po ng gratitude at pagkilala na stewards lang po tayo. Kaya kasi kung minsan, inaangkin natin Kaya ako nagkameron nito, alam mo naman, masipag ako. Alam mo naman, ginagawa ko lahat para ako ay umunlad sa buhay. Gawa pa rin ng Diyos siya, mga kapatid. Lahat ng meron sa atin, bigay pa rin ng ating Panginoon. Umuunlad ang kabuhayan, bigay pa rin ng ating Panginoon. Biyaya pa rin niya lahat ng ating Panginoon. That's why we have to recognize that God is the owner of everything. We have to recognize that sa buhay natin. Kaya yung mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, mga kapatid, they are all meant to be used for the proclamation of the Word of God. Not only to be used by us, but more importantly, gamitin lahat talaga yan para po sa kapahayagan ng kaligtasan ng sanlibutan. So, alam naman natin na mahalaga ang pagiging steward, but we have to really understand that nasa Diyos lahat po ng biyaya. Siya po ang pinanggagalingan ng lahat ng mga biyaya natin. Kaya sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon, we need to really realize that we really have to be good stewards of our time, talent, and treasure. Kaya dapat maging mabuti tayong katiwala ng ating Panginoon. Sinabi niya sa unang Pedro 4:10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Amen. Oo, purihin ang Panginoon. At saka take note also, kapatid, sa partnership sa ating Panginoon. Si Lord talaga ang nagmamay-ari ng lahat. Wala naman tayong nadala dito sa ating partnership sa ating Panginoon. Di ba? Na-realize niyo ba yan? Lahat po galing sa ating Panginoon. Ganyan kagrabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ating kawalan, pinupuno po niya tayo, mga kapatid. Di ba? Kaya nga sabi yung John 10:10, the thief came to steal, kill, and destroy, but I gave you fullness in life. Yung ikaapat, yung ating po partnership sa ating Panginoon is interdependency and intimacy. So, tingnan natin yung partnership ni Lord Jesus dito sa several Bible characters. Sige. Sa Abraham partnership with God is his relation with God. Napakatindi ng relasyon ng ating ni Amang Abraham sa ating Panginoon. Abraham was to become the father of the faithful. But getting to that status was not right easy. Napakahirap po ang naging experience niya. Ni Both, Abraham. may mga encouragement and of course, lessons siyang tinanggap. Pero ito'y napagtagumpayan niya yan sapagkat hindi siya pinabayaan. Hindi siya hiniwalayan ng ating Panginoon. Talagang tinutukan siya hanggang magkaroon ng
Katuparan. ang Yung lahat pangako ng Diyos. pangako ng Diyos. No? Oo, si Noah rin, nakipag-partnership sa atin. Sometimes we don't realize this. Akala lang natin, sumusunod lang sila. No. This is more than just being obedient. They are partnering with our Lord sa ating Panginoon. Si Noah, sumunod siya sa ating Panginoon, di ba? Nung inuutos sa kanya, alam niyo anong nangyari. You see? Ang pagsunod ni Noah, yung kanyang pakikipag-isa at pagsunod sa ating Panginoon, ano nangyari sa buong sanlibutan? Nagkaroon ng kaligtasan ang mga tao. Si Moises din. Ayan, mabigat din yung naranasan ni Moses, no? Sa pagkuha niya ng mga Israelites from Egypt. 40 taon niyang ginanap ito, paikot-ikot lang sila, no? Marami siyang na-experience, marami siyang narinig na mga masasamang negative na remarks dito sa mga Pero nagpatuloy pa rin po siya, mga kapatid. taong ito. Oo. At naganap ang plano ng ating Panginoon. So napakaganda nga ng buhay ni Moises. Ano? Alam mo, ang gandang basahin, no? Madaming mga experiences. At si Daniel din, when God inspired Daniel, prophecy revealed the future of God's people. But the ultimate partnership Yan ang of pinakamaganda. God with man was during the incarnation. Nung nabuhay na muli ang ating Panginoon. Diba kapatid, sino man ang tumanggap ngayon sa ating Panginoong Hesukristo, siya kayo na itatanggap ng buhay na walang hanggan. Diba yan yung nandiyo doon sa John 3:16. Sige, pag tinanggap natin ng ating Panginoon bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, nandiyan po ang pangako ng Diyos para po sa ating lahat. So, ibig sabihin, ito po ay isang napakagandang mga stories ng partnership sa ating Panginoon. At ito po ay mabuting pag-aralan natin sapagkat napakahalaga na nakikipag-isa tayo sa gawain ng redemption ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung mensahe din ni John, si John, the book of John, ito po ay nagbibigay ng, pag binasa din natin, the book of John, ito po ay nagbibigay ng isang napakagandang foundation para po sa ating pananampalataya. Kaya sinasabi ng Panginoon, di ba? Kayo ay nasa akin. Ako ay nasa Ama at sino mang nakikipag-isa sa akin, nakikipag-isa din sa Diyos Ama. Kaya sinasabi niya, remain in me, manatili kayo sa akin. Dahil hindi naman kayo magbubunga if you are apart from me. So yung ikalima, our partnership with Jesus is a productive partnership. So ano ibig sabihin yan? So, since tayo po ay nilikha ng Diyos para po sa mabubuting gawa, yan ang nais ng Diyos makita natin na kailangang mamuhay tayo na meron tayong mabuting pagkilos sa ating pang-araw-araw na buhay. At ito ay ginawa na ng Diyos, plano ng Diyos noong araw pa, that we shall be living in good works, Ephesians 2:10. Kasi kapag tayo po ay gumaganap ng isang mabuting uri ng pamumuhay sa atin, nabibigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Yung Ephesians 2 verses 10 and 13. Epeso 2, 10-13. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na hinihanda niya nung una pa man upang gawin natin. At pagdating sa verse 13, ngunit ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Alam niyo ba kung anong ginawa ng ating Panginoon sa atin? Dati slaves tayo ng sin sa Romans 6. Alam niyo ginawa ng Panginoon? He brought us to the position of His friends. Sa John 15:13-15. At itong pakikipagkaibigan natin sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay isang partnership na ginawa ng Diyos na kung saan tayo ngayon ay naging sons and daughters ng ating Panginoon. We are now belonging to the family of God. So itinaas tayo ng ating Panginoon. Kaya ang mabuti ho natin gawin, sumunod tayo sa ating Panginoon. Philippians 4 verse 19, 2 Peter 1:3-4. At sa ating pagsunod, tayo po'y mamumunga ang the fruit of the
Holy Spirit. Ito po ang magaganap po sa buhay natin. Ephesians 2:10 at saka John 15:5. So ngayon, dahil sa ganitong partnership, may role din po naman tayo. Bagamat napakalaki po ng bahagi ng gawain ng Diyos sa buhay natin, mayroon din po tayong dapat na gawing response. Unang-una, we have to accept this, itong ginawa ng Diyos bilang isa pong bigay niya sa atin, mga kapatid. This is a gift. We cannot earn this. Ito pong buhay natin ngayon, we don't earn this. Grasya lang po talaga ito ng ating Panginoon. Hindi niya ibinibigay ito sa atin dahil sa tayo mabait o meron tayong nagawang mabuti. Ang Diyos ang mabuti. Siya po ang nagpapasimula ng lahat. And tanggapin natin ang lakilang pag-ibig na ito na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon para po sa ating kaligtasan, kaligtasan ng ibang tao, ng ating pamilya, maraming mga tao pa. There is so much work to be done, my dear people of God. Ang daming tao sa buong mundo na kailangan ang Panginoong Hesukristo. Kung halimbawa hindi man natin marating at hindi tayo makapunta sa ibang lugar, from where we are, manalangin tayo na marating pa ng banal na salita ng Diyos ang lahat ng lugar ng buong mundo. Kaya ito pong ibinigay na regalo na ito, na gift na ito, na biyaya na ito sa ating Panginoon, i-treasure po natin ito, mga kapatid. So, ano yung pangalawa nating dapat gawin? We must realize na itong regalong ito goes far beyond the human partnership. It Bakit kamo becomes- mga kapatid? It becomes a union, no? Pag sinabi mong union, blending of the divine With the human. within the human. Ibig sabihin, We we become become partakers of His divine nature. Nature. Sa 2 Peter 2 1:4. Peter 1:4. So, we do not become divine, But but God God dwells within us, mga kapatid. Kaya, we do not lose our identity. Instead, we discover our true identity. We discover who God na Created nag-create sa atin in the first place, mga kapatid. Oo, mga kapatid. Kaya lahat ng ating magagandang ugali, ngayon na nakikita sa atin, yung katagumpayan ng ating spiritual na buhay, sa dating madilim, ngayon maliwanag na, ito po'y lahat regalo ng ating Panginoon. Bigay niya lang. No, kaya nga, ito yung pinakamalaking biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya, kailangan natin tanggapin. Ang regalo, pag i-treasure hindi mo natin. tinanggap, Hindi siya regalo. Hindi siya regalo, mga kapatid. No? Thirdly, we have to act in faith. Pananampalataya, kasi hindi natin nakikita ating Panginoon. Pero nararanasan natin ang kanyang pagkilos. Di ba? Kaya manampalataya tayo, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kaya nga ang gusto ng Panginoon maraming mga tao ang makabalik sa Kanya at maranasan nila ang kaligtasang bigay ng ating Panginoon. That's why, ang gusto niya, halika kayo. See? Don't just pray to me. Halika, magkasama tayo. Sabi niya, sama tayo. Sabi niya, partner with me. Sabi niya, actually, pag sinabing partnering, covenant yan pakikipag-isa. Covenant, yes. So, Malalim talaga mga kapatid. Oo. Pakikipag-isa, pakikipag-covenant. Dahil kasi tayo nga, salamat sa Diyos, nauna na tayo na naligtas ng Diyos, nauna na tayo na napatawad sa ating kasalanan, and we now have the responsibility now, to share to all peoples of the world, di ba? Go throughout the whole world, sabi ng Panginoon, and preach the gospel. Yun ang kanyang nais ngayon. So, paano ko ba ipapractice tong partnership with our Lord Jesus Christ? Diba? Sabi mo nga I have to act in faith. So ano pa yung mga dapat kong gawin? Di mga kapatid, spend time with our Lord Jesus Christ. Manalangin palagi, makipag-usap. So we talk to God in prayer. Kaya nga sa isang partnership, everyday, meron kayong communication, meron kayong face-to-face. Ano na nangyayari sa ating businesses? Ano na ang ating mga problema? Ano ang ating gagawin? Di ba? Sa mga business partners, nag-uusap sila. Kumusta na ba tayo? Ano na ba ang nangyayari sa business natin? So, ganun din, we spend time to God in prayer, and then talk to God. Kausapin mo everywhere. Si Lord naman, hindi naman namimili ng lugar, hindi mo na kailangang pumunta sa simbahan para lang makipag-usap sa Kanya. From where you are, whatever time, pwede makipag-usap sa ating Panginoon. So, and then pursue also other relationships with other people, with other believers. Ito ngayon yung fellowshipping. And every time that we meet, Hebrews 10:25,
ito po ay pagsama-sama ng mga taong mananampalataya upang sumamba sa ating Panginoon. Mahalaga din po ito mga kapatid for us to develop a deeper relationship with our God. And then learn to listen to the voice of God. Mahalaga ito. You speak to God and then you also listen to God. Diba? Kung magkasosyo nga kayo sa negosyo, dalawa kayong magkasosyo, o diba nag-uusap sa iyo, you listen to the other person, and then you also talk, and then exchange kayo ng mga usapan, exchange kayo ng kaalaman. So, ganun din. We talk to God, but then we also listen to Him. At hindi lang yun, we trust one another. Kasi paano tayo magiging magkasosyo na sa isang negosyo kung di naman tayo nagtitiwala sa isa't isa? That's why we magtiwala tayo sa ating Panginoon because God is really the highest. Siya talaga, at actually, siya yung nagdadala ng ng relationship sa atin. And then, learn how to depend on God. Kailangan sa ating pagtitiwala, sa ating Panginoon, matuto tayong mag-depend sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Bless us all. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Okay. May mga Batiin muna natin itong mga may birthday. birthday, oo. Sister Happy birthday to Sister Rhea Quinto, Sister Sunshine Umayaw, Brother Jehu Villanueva, Sister Christy de Ocampo, Sister Rose Jean Bibar, Sister Tenet Abanilla, Sister Tenet, happy birthday, no? Sister Brothers Seyan Banwa. Seyan Banwa, Sister Charicel. Charicel Cepeda. Purihin ang Panginoon. Happy birthday po sa inyong lahat. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Maraming pong salamat mga kapatid at naway bigyan tayo palagi ng ating Panginoon ng mga pagkakataon pa upang makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. And before we end, we have a repeat new song of the week, The Breaker of Chain, composed by Brother Darwin Dato. At maraming salamat Panginoon sa iyong pagkakataon na inyong ibinigay sa amin upang kami po ay makapag-aral ng inyong banal na salita. Sige. Lord, give us more opportunities to be able to share the holy word of God to all and everyone. So thank you, Lord. God bless everyone. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free
2 Timothy